Diba, kalimutan na lang daw ninyo siya pag kinalimutan yung Duterte. Saka ang gusto ko i-point out dito, nasubukan nyo na eh. Ilang taon na sila dyan eh. Ngayon, anong ginawa sa atin? Hindi mo malapitan, hindi nagsasalita lang tungkol sa mali. Wala, tahimik lang. Gusto nyo ng ganyan? Na hindi tayo kaya ipaglaban. Tinatapak-tapakan na tayo. Ninakawan, niyurakan, lahat. Violated ang human rights natin. Wala silang sinasabi. Gusto nyo, diyan pa rin kayo. 'Di ba? Mas mabuti na lang ako kasi naranasan ko 'yun eh. Bumoto ako dahil napilitan ako nung time na bumoto kaming dalawa ni President Duterte, magkasabay kami noon. Sabi niya sa akin, iboto mo na lang si anong tawag niyo? Oh. Iboto mo na lang kasi si Inday, kasama ni Inday. Napilitan akong ilagay. Pero tingnan mo ngayon, nasaktan ako. Anong gusto mo? Dito ka na lang. Kaysa bumoto ka lang, masaktan ka ulit. Mas masakit ito kaysa sa ma-broken hearted ka sa boyfriend mo. Kasi ano to eh, resources ng Pilipinas. At ang dapat sa Pilipinas ay dapat napupunta sa Pilipinas at sa Pilipino. Lastly, how's PRD? Kamusta po? Okay naman siya. Siya pa nga nag-a-advise lalo na sa anak ko eh. Maano pa rin siya. He's telling me to be strong. Yan ang inaano niya sa akin. Ma'am, alam ba ni PRD na ganito kalalakas yung suporta sa yes, he knows. And alam niya. Alam niya. Ang sabi ko nga sa kanya, alam mo ba, mas popular ka ngayon kaysa nung presidente ka. Yeah. So, alam niya yan. Tsaka, alam niya that, because of what he has done and because of for his love sa mga Pilipino, kaya siya ganito ngayon, siya ang nagsasakripisyo. Yun.